May pagtaas po ng presyo ng LPG simula po ngayong araw sa gitna naman ng malikot na presyuhan ng petrolyo na maaaring masundan ng kakarampot na rollback sa Martes. Pupulungin po ng LTFRB ang mga transfer group para pakinggan ang kanilang mga hirit na taas pasahe. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang petrolyo sa susunod na linggo may kakarampot na bawas presyo. Hanggang lagpas piso kada litro sa gasolina at hanggang 50 sentimo sa diesel ayon sa source sa oil industry. Matapos ang 5 magkakasunod na linggong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, maaaring bumabayan sa darating na Martes. Yun nga lang, maliit ito kumpara sa itinaas ng presyo, kaya naman hindi raw ito ramdam ng mga motorista. Parang niloloko lang. Babas, sentavos na, taas, 10. Walang kwenta yun, ma'am. Sentabo lang eh. Pwede, 5 pesos, 10 pesos, ganun pwede. Eh kung sentabo, wala rin yun. Di sapat. Kasi magkano lang, 10 lang eh, ang taas ng diesel. Kaya iisa ang busina ng mga transport group, taas pasahe. 2 hanggang 10 piso ang hirit ng 3 grupo ng mga jeepney driver at operator. Humihirit din ng taas singil ang UV Express, motorcycle taxi at taxi. Sa Lunes, magkakaroon ng pagdinig sa iba't ibang fare hike petition ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. We look at the wages ng ating mga mananakay para makita yung kanilang kakayanan para magbayad ng certain fair rate. Of course, yung inflationary effect na kukunin po natin sa DepDev. Tapos kinukuha natin yung ebidensya rin ng commuters. Mabigat po. Ilan sakay din po kasi yun eh. Kaya? Imbis na pang dagdag allowance, ipapamasahe mo pa. Okay lang naman po kasi mataas din po talaga yung gasolina eh. Plano ring palawigin ang fuel subsidy kung saan may 10 pesos na discount para sa qualified beneficiaries. Sa tala ng Department of Energy, mahigit 90,000 na ang mga nakikinabang dito. Ang Valenzuela City Transportation Office namamahagi naman ng 1,000 fuel subsidy sa bawat tsuper. Sang-ayon po kami dyan, pero sana at the same time, ipatupad din yung fare increase kasi mas direct ang kita ito sa aming mga drivers. Ito ipang matagalan, hindi katulad po nung fuel subsidy per liter. Hindi kasama sa nagpetisyon ng taas pasahe ang Liga ng Transportasyon at mga operators sa Pilipinas o LTOP, pero suportado nila ito. Meron na tayong fare adjustment formula na na-approve na sa LTFRB, na-approve na sa NEDA. Bakit hindi nila nang sundin nila? Puro band-aid solution eh. Parang nakakasawa na eh. Para bang wala naman nangyayari. Yung oil deregulation law ang dapat nilang pagtunan dahil kasi yung batas na yan, ayan ang nagpaparusa. Isa pang may taas presyo ngayong buwan ng LPG. Ang isang kumpanya, 3 piso ang patong sa kada kilo ng LPG, epektibo ngayong araw. Pag biglang tumaas uli, wala na kami kikitain, puro na lang sa gas. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa panawagang hustisya, kasagutan mula sa paaralan ang hinahanap ngayon ng pamilya ng estudyanteng sinaksak sa loob ng Las Piñas National High School. Idinaraing din nila kung bakit walang naka-duting nurse nang dalhin sa school clinic ang biktima. Mula sa Las Piñas sa Katutok Live, si Bon Aquino. Bon? Ivan Hustisya ang panawagan ng mga mahal sa buhay ng grade 9 student na nasawi matapos umanong saksakin ng kanyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School kahapon. Masiyahin, mahilig mag-rap. Masunuring bata na pang-8 sa 9 na magkakapatid. Ganyan ilarawan ni Aizel Ontong ang 13 anyos na kapatid na si Aaron Miguel Ontong, na biktima ng pananaksak sa Las Piñas National High School pasado las 4 kahapon. Suspek ang 14 anyos na kaklase. Inutusan daw po bumili ng tubig. Tapos yung sukli daw po na 10 na iwan sa kantin. Tapos yung babalikan na po ng kapatid ko, hindi daw naniniwala yung sumaksak. Tapos naglabas daw po ng patalim. Ang sabi daw po ng kapatid ko, baka saksakin mo ako niyan. Tapos bigla na lang daw po sinaksak. Nakapaglakad pa niya ang kapatid matapos saksakin.
Dinala po nila sa clinic, school ng clinic po. Wala daw pong nurse. Tapos napatagal pa po kasi yung sasakyan nga po, wala rin po. Dead on arrival sa ospital ang estudyante. Sa ngayon, wala pa anyang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa naturang paaralan. Ulila na sa ina ang magkakapatid. Gusto po namin malaman yung buong detalye galing sa kanila. Ano po ba nangyari talaga? Kung napatagal ba yung pagdala nila sa kapatid ko? Kasi bakit tumagal? Ba't walang nurse? Kasi kung may nurse, dapat may first aid. Di ba po? Kung nalagyan siya ng first aid, siguro masasagip pa. Gusto po namin ang kasagutan. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa principal ng paaralan pero sinabihan kami ng security guard na wala siya roon at hindi sila pwedeng magsalita kaugnay sa insidente. Sa opisyal na pahayag ng paaralan, sinabi nitong ikinalulungkot nila ang insidente sa kabila umano ng mahigpit na patakaran nila sa kaligtasan at seguridad. Bilang tugon, agad umano silang nakipagtulungan at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Education. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Hustisya po para sa kapatid ko. Sana po tulungan ko po kami na mapanagot yung may kasalanan. Kung pwede nga lang po, buhay ang kapalit. Yun na lang po sana. Kasi sobrang sakit. Sobrang sakit para sa amin po. Ging, mahal na mahal ka namin. Alam mo yan, noon pa man, hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo. Alam ko, sinusunod mo si ate. Ivan, sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Miguel dito sa barangay Daniel Fajardo. At ayon sa kanyang kapatid ay naisailalim na ang kanyang labi sa autopsy at sa ngayon ay nihintay na lamang nila ang resulta nito. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Tinawid ng libo-libong migrante mula Morocco ang border ng Europe at Africa. Nilangoy ng mga migrante ang Mediterranean Sea para marating ang Ceuta, isang enclave o teritoryo ng Espanya na nasa Morocco. Ayon sa pamahalaan ng Ceuta, na-recover ang halos 60 bangkay sa Spanish side ng border. Maaari daw may iba pang hindi na-recover sa panig naman ng Morocco. Nalunod o nahirapan umano ang mga itong akyatin ang breakwater sa border. Malimit na tinatawid ng mga migrante ang border para makarating sa Europa. Libo-libong migrante ang inescort na ng pulisya at militar pabalik ng Morocco. Ang Interior Ministry ng Spain, mahigit 48,000 na ang nakabalik sa Morocco mula sa mahigit 50,000 taong tumawid. Pinaigting na ng otoridad ng Spain ang seguridad sa Ceuta. Semis bound si Pinay tennis ace Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Amerika. Natalo ni Alex sa quarterfinal si Elina Svitolina sa score na 6-3 at 6-4. Sunod na mga kalaban ni Alex ang dating world number 1 na si Naomi Osaka. It's a 6th win over a top 10 player this season as she books a third set. Oh, there's so many things that I've learned about the tour, about myself, what it takes to sustain this level, both physically and mentally, and just the effort you need to have to, hang with these top players and stay there. I'm just at the beginning of that learning process, so I'm really excited for what's ahead. Salamat mga kapwang Pinoy. Magkita tayo bukas. Pinataw na parusa ng DPWH ang contractor ng isang proyekto sa Pasay City matapos mahulog ang isang PWD sa nakabukas na drainage. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bea Pinlac. Tumatawid si Lord Phil Cruz sa FB Harrison Street, Pasay City hapon noong July 26.
Dahil totally blind si Cruz, winasiwas niya ang hawak na baston para makapang anumang nasa harapan niya at para makita siya ng mga motorista. Pero pagkatawid, nahulog si Cruz sa bukas na drainage sa kalsada na kinukumpuni. Karaniwan na po sa akin yung naglalakad ako mag-isa na kasi pagpapunta sa trabaho or sa mga home service, talaga ako lang. Medyo kinabahan pero nawala din kaagad. Sabi niya, okay lang ako, okay lang. Pero hindi kasi baka mamaya kung ano yung tumama, yung ulo. Nakakalungkot lang na merong ganun, 'di ba? Na yun nga, yung butas na kalsada. Lalo pa kung gabi siguro, hindi siya makikita na may nalaglag doon. Maswerteng nakita agad si Cruz ng isang rider at tinulungan siya nito at ng mga tao sa paligid. Nagkagalos sa braso si Cruz. Nakipag-ugnayan na sa kanyang Department of Public Works and Highways at Pasay City Social Welfare and Development Department para magpaabot ng tulong. Ayon sa ilang nakausap namin sa lugar, 1 linggo nang nakatiwangwang ang kinukumpuning drainage. Meron siyang yung nakasakong buhangin, yung pinag-alisan nila, nakalagay sa sako. Tapos nakalagay yun doon, nakakover. Yung nakapalibot ba, pero wala yung kulay yellow. Sa pahayag ng DPWH, sa kanilang paunang investigasyon, binuksan ang nasabing manhole para sa concrete curing o pagpapatuyo sa semento. Pero hindi ito nilagyan ng harang o anumang hazard warning device. Pinatawan na ng sanctions ang kontraktor ng proyekto dahil sa mga paglabag sa safety standards. Kontraktor din ang pinagbayad sa medical expenses at distress na idinulot nito sa biktima. Tuluyan ang natakpan at nakumpuni ang drainage kung saan nahulog ang biktimang PWD. Ayon sa pamunuan ng Barangay 73, nagpulong na sila kahapon kasama ang LGU at ang kontraktor ng proyekto. Tinakpan na. Di ba? May nahulog na kasi. Kaya sana ayusin naman. Sabi ng Pasay City LGU, nag-iikot na ang mga tauhan ng kanilang engineering office para siyasatin ang seguridad ng mga proyekto sa lungsod. Ang National Council on Disability Affairs binigyang diin na ayon sa batas, dapat laging may sapat na harang at warning signs sa paligid ng mga bukas na drainage, construction site at iba pang lugar na posibleng ikapahamak ng publiko. Ayon naman sa Move As One Coalition, hindi lang mga bukas na drainage ang mga panganib sa daan na araw-araw kinakaharap ng mga commuter, PWD man o hindi. Isinusulong din ng grupo na mapondohan na ng gobyerno ang Philippine Road Safety Action Plan. Napakahalaga na ang pagkilos natin ay prevention at mitigation at pag-create daw din ng Road Safety Council sa local government unit. No? Kung seryoso talaga ang gobyerno para sa road safety natin, kailangan kung ano yung binababa galing sa national, dapat ito ay na-adapt din at ma-ensure ng local government unit. Gawing ligtas po para naman safe lahat maglakbay. Nawalan naman kami ng panipera yung kakayahan namin na mamuhay ng payapa at maayos. Yun na lang ang natatangin namin pag-asa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Iginiit ng ambassador ng China na para sa depensa at hindi para sa expansion o pagpapalawak ng teritoryong operasyon ng kanilang militar. Pinalaga niya ng ating Coast Guard. Depensa raw bang maituturing ang panggigipit nila sa ating mga mangingisda? Nakatutok si JP Soriano. Ang pagpapalakas ng China sa kanilang militar ay para sa kanilang depensa at hindi raw para palawakin ang kanilang teritoryo. Yan ang iginiit ni Chinese Ambassador Qin Quan sa harap ng matataas na opisyal ng Chinese Defense Attaché sa pagdiriwang ng 99th founding anniversary ng People's Liberation Army of China. Sabi ni Ambassador, patuloy na isinusulong ng China ang independent at foreign policy of peace na nakaangkla sa peaceful development at national defense policy na nakatuon sa pagdepensa. Hindi aniya kailanman maghahangad ang China ng hegemony o dominasyon o kaya expansion o pagpapalawak ng teritoryo. Ang pahayag ni Qing nataon matapos ang pahayag ng kanilang foreign ministry na naaayon sa international law and common international practice ang namataang barko ng kanilang navy sa bahagi ng Luzon. Pinalagan at kinuwestiyon ito ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela. Tanong niya, ibig bang sabihin ng Chinese Ambassador, depensa lang ang panggigipit ng Chinese Maritime Forces sa mga Pilipinong mangingisda?
Pati anya ang mga ginagawang militarization at illegal na istruktura ng China sa Southeast Asia. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, na ayon sa China ay bahagi ng kanilang teritoryo base sa kanilang 9-9 historical map. Pero ibinasura na ito ng 2016 Arbitral Award at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang desisyon. Para palakasin pa ang panalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award, formal na iniharap ng Pilipinas sa United Nations ang partial claim nito sa extended continental shelf sa West Philippine Sea, kasama na ang Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Layo nitong itakda ang hangganan ng karapatan ng bansa sa seabed at mga likas na yaman na lampas sa 200 nautical miles. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, bahagi ito ng pagsusulong ng rule of law, kapayapaan at proteksyon sa kabuhayan at yamang dagat ng mga Pilipino. Ang pagtatakda ng Pilipinas ng baseline sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, tinawag ng Chinese Foreign Ministry na iligal at walang bisa. Paglabag umano ito sa territorial sovereignty ng China. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Physically and emotionally healthier daw ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards. Kabilang sa mga pinagkakaabalahan niya ang upcoming documentary na tatalakay sa mga problema ng sektor ng edukasyon sa bansa. Narito ang aking chika. Kapansin-pansing mas fit na ngayon si Alden Richards sa pagpapatuloy niya ng kanyang favorite pastime na biking and running. Nagbalik na nga raw ang kanyang ideal at healthy weight. Pero more than just weight loss, mas naging healthy na rin ang kanyang approach sa maraming bagay. Ako siguro yung approach ko is not about weight loss. Now that I'm 34, my perspective in life is changing as well. It evolves as well. So iba ko na tingnan yung buhay. Kumbaga parang for me to be available to the people I care about, I have to take care of myself. Simulan ko na rin ulit yung pagbalik sa gym for workouts. But it's really more of self-care for me to be available to my loved ones. Hindi man daw madali sa umpisa, pero naging dedicated si Alden in the last 3 months. Hindi lang siya about what I eat, what I do. It's also what I think, what I consume. So of course, what I consume in terms of intellect. Like yung mga pinapanood ko, iba na yung preference ko ngayon. It's a holistic shift, basically. Marami ring humanga kay Alden sa paggawa niya ng kanyang kauna-unahang documentary sa GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. Nakakaawa yung mga bata na gustong matuto, mas pinipili na lang nilang mag-survive kaysa mag-aral. Tatalakayin dito ang problema sa congested classrooms na nakakaapekto sa literacy rate ng mga Pinoy. And I saw personally the conditions. Pag tinatanong ko yung mga bata, bakit pag tinatanong ko yung mga guro, normal to sa kanila. Makeshift classrooms, dikit-dikit, sobrang init. Yung standard ratio ng 1:35, meaning one classroom is to 35 students. Bakit merong classrooms na 1:145, 1:75? Bakit tayo umaabot sa ganun? To think this year nag-allocate po ang government ng 1 trillion pesos for education last February. Mapapanood ang dokumentaryo sa susunod na Sabado, August 8.